the land of our birth, the cradle of our hopes and our dreams. We find it intolerable and immoral that of 62 million Filipinos, 2/3 are living at the poverty line. We find it unacceptable that despite our great wealth in natural resources, despite our gifts in human resources, our country today bears the honors of a negative reputation as one of the most corrupt governments in Southeast Asia. Why is this country so poor? Why is life so hard? The reason is plain and simple. And that reason is because politics in this country is so corrupt. 23 years ago, nakita na ni Miriam Defensor Santiago ang matinding problema sa korupsyon. Tila isang propesiya at nakakagulat ang kanyang mga revelasyon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang bagong baha, pero hindi lang tubig, kundi pera. Ngayon, headline ang korupsyon sa flood control projects. Halos 545 bilyong piso ang inilaan. Next page, yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. Pero ayon sa investigasyon, hanggang 70% ng pondo ang nawawala sa katiwalian. May mga kontratista raw na ghost, mga proyektong duplicate at mga opisyal na nagbubulsa ng milyon-milyon. Dalawang senador ang pinangalanan, sina Jingoy Estrada at Joel Villanueva, na umano'y kumukuha ng 30% kickback mula sa flood projects. Pareho silang mariing tumanggi, pero ang testimonya ng dating DPWH engineers at contractors ay malinaw. Kapag baha ang dumarating, pera muna ang tinatangay bago tubig. Pero kung sa tingin natin bago ito, nagkakamali tayo. Dahil 23 years ago, may isang babae nang nagsabi na mangyayari ito at ang pangalan niya ay Miriam Defensor Santiago. Why is this country so poor? Why is life so hard? The reason is plain and simple. And that reason is because politics in this country is so corrupt. Ating pang pakinggan ang mga salita ni Miriam Defensor patungkol sa korupsyon. We must fight graft and corruption. We know that victory will not be easy, for the enemy is rich and powerful. Already, there are signs that the traditional politicians or the trapos will try to buy the presidency, will use their money to buy votes, to terrorize, and indulge in other forms of election fraud, including character assassination. The opponents are boasting that in a battle, on the one hand between popularity, and on the other hand with machinery, graft and corruption will win again. Pero hindi lang ito kasabihan. Ito ay naging hulang ngayon ay nakikita natin sa flood control scandal. Dahil kung noon pera ang nawawala sa kaban ng bayan, ngayon pera pa rin. Nag-iba lang ang proyekto pero hindi nagbago ang sakit. Bakit hindi tayo natuto? Sinabi ni Miriam, kung iboboto natin ang kandidato dahil sa pera, ang una niyang gagawin sa pwesto ay magnanakaw muli ng pera. Kung itong halalang ito ay magtatagumpay na naman ang katiwalian, ano ang maaasahan ng sambayanan? Kung iboto at manalo ang kandidato dahilan lamang sa nagbigay siya ng pera, kauna-unahang araw niya sa panunungkulan, ang unang gagawin niya ay magnanakaw siya uli ng limpak-limpak na pera ng sambayanan. If we vote for a presidential candidate because he has given us money or he has promised us an appointment or a promotion in public office or some lucrative public contract, we would have helped to perpetrate a vicious cycle of graft and corruption in Philippine society. Kaibigan, sa eleksyon pa lang at halalan, pera-pera na ang pinag-uusapan. Therefore, ang flood control issue ngayon ay hindi isolated. Isa lang itong bagong bersyon ng parehong cycle, eleksyon, suhol, pondo, kickback, at muli, kahirapan. Ang babala na binaliwala. Tinatawanan siya ng mga trapo. Wala siyang pera, wala siyang makinarya, wala siyang tsansa. Pero kung babalikan natin ngayon, siya lang ang may lakas ng loob na magsabi ng katotohanan ayaw tanggapin ng marami. Ang problema ng bansa ay hindi kahirapan, kundi ang ilang nakakamal ng yaman mula sa kaban. Despite our great wealth in natural resources, despite our gifts in human resources, our country today bears the honors of a negative reputation as one of the most corrupt governments in Southeast Asia. Why is this country so poor? Why is life so hard? The reason is plain and simple. And that reason is because politics in this country is so corrupt.
Noon babala lang, ngayon headline na. At kung hindi tayo kikilos, 23 years from now, baka ibang proyekto naman ang masangkot. Pero parehong kwento, corruption pa rin. Therefore, habang bumabaha ng tubig, huwag nating hayaang lunurin din tayo ng baha ng katiwalian. Sa Biblia, malinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Mark 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul?" Ito ang eksaktong larawan ng mga korap. Nakukuha nila ang milyon, bilyon, proyekto at kapangyarihan. Pero kapalit nito ay ang kanilang kaluluwa. At sabi rin sa 1:8 verse 12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaibigan, ang tunay na solusyon laban sa kasikiman at katiwalian ay hindi lang bagong proyekto o bagong administrasyon. Ito ay ang pagbabalik sa daan ng ating Panginoong Kristo, dahil siya lang ang makapipigil sa baha ng kasalanan na paulit-ulit na nilulunod ang ating bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo lamang ang solusyon sa lahat ng pagbaha ng kasalanan, pagbaha ng tubig at kasakiman. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo at maging tapat, Panginoon, sa aming kapwa. Patnubayan niyo po kami at pakaingatan at ibigay niyo po sa amin ang pag-asa ng kasiyahan na ito'y masusupungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo. Bigyan ng peace of mind ang bawat isa dahil naniniwala kami, kayo na po ang bahala. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.